ngayong tanghali. Ilang labor groups hindi kontento sa 40 pesos na dagdag sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Mga militanteng grupo nagkilos protesta ngayong araw kasabay ng unang taon ng PBBM administration. Task Force Abiad binuo ng Philippine National Police upang investigahan ang nangyaring pamamaril sa isang mamamahayag at pamilya nito sa Quezon City kahapon. Aktor na si Aura Briguela arestado ng mga pulis dahil sa umano'y pananakit at panggugulo sa isang bar sa Makati City. Posibleng gas leak, hinihinalang pinagmulan na nangyaring pagsabog kahapon sa isang kainan sa Calapan Oriental, Mindoro ayon sa BFP. At vocals ng SB19 hinangaan sa kanilang Gento live performance sa Wish Bus, Davao at Bacolod leg ng Pagtatag World Tour sa susunod na linggo na. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, June 30, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Ngayong araw ang unang taon ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, nakakamada na ang ilan sa mga proyektong naipangako niya noong kampanya. Ngunit aminado si PBBM na malayo pa ang kanyang tatahakin upang maisakatuparan ng lahat ng ito. Narito ang report ni Nel Maribohok. Mga problemang iniwan ng pandemya, patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at petrolyo, gulo sa ibang bansa na nakakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Ilan lamang yan sa mga hamon na dinatnan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi rin maikakaila na marami pa ang dapat gawin sa sektor ng agrikultura kung saan si Pangulong Marcos mismo ang tumatayong kalihim. We have to undo 30, 35, almost 40 years of neglect when it comes to the agricultural sector. And the agricultural sector still occupies the most fundamental part of our economy. Tinututukan rin ng pamahalaan ang takbo ng ekonomiya, lalo na at hindi lamang dito tumataas ang inflation kundi maging sa ilang karatig bansa. We continue to work on the economy to make sure that our basics, our macroeconomic basics are in place. We're still fighting with inflation. Talagang yan, isa pa rin yan na pinakamalaking problema na hinaharap natin. At lahat ng ating maaaring gawin ay ginagawa natin para hindi masyadong nahirapan ng taong bayan. Work in progress rin anya mga ipinangako niya sa bayan noong kampanya dahil na rin sa iba't ibang hamon sa kalakalan at geopolitics. The delivering of promises is a work in progress. It's not something that you say, tapos na, I finished it. This is an ongoing process. Again, we have to bear in mind that the international situation has changed in terms of trade, in terms of geopolitics, and so we are having to adjust to that. Sa ika-isang taon ng kanyang administrasyon ngayong araw, aminado ang Pangulo na marami pang dapat gawin upang malagpasan ang mga hamon na ito na kinakaharap ng bansa. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, nagsagawa ngayon ng kilos protesta ang iba't ibang militanteng grupo kasabay ng unang taon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Maynila, alamin natin ang update kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ba yung panawagan ng mga militanteng grupo sa PBBM admin? Aga, dagdag sahod, dagdagan ang serbisyo sa edukasyon, kalusugan, pabahay at mabuting pamumuno. Ilan lamang yan sa mga panawagan ng iba't ibang militanteng grupo na sumama sa isinagawang kilos protesta ngayong araw dito sa Mendiola.
Bago mag-alas 10 ng umaga, tumulak ang mga militante mula sa Espanya Avenue sa Maynila patungong Mendiola. Pagdating sa harapan ng Mendiola, hinarang na sila ng mga miyembro ng PNP. Dito na sila nagsagawa ng programa. Dala-dala ng mga militante ang mga placard na may slogan na Mahal Philippines. Pinagalog ng bagong slogan ng Department of Tourism na Love the Philippines. Ang Mahal Philippines na kanilang slogan ay tumutukoy daw sa pagtaas ng inflation, high cost of living sa bansa, samantalang mababa naman ang sahod. Bagamat kahapon ay naglabas ang National Capital Region Wage Board ng 40 pesos o 7% increase sa daily minimum wage sa Metro Manila, mababa pa rin daw yan kumpara sa estimate cost of living ng isang pamilya sa Maynila na may 5 miyembro na gumagastos daw ng 1,200 kada araw. Aga paghahanda lang daw ang kanilang isinagawang kilos protesta ngayong araw na sa mas malaking kilos protesta na kanilang isasagawa sa zona ng Pangulo sa darating na Hulyo. Kanina ang alas 11:15 ay nag-disperse na itong mga militante dito sa Mendiola, Aga. Okay, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Maaaring hindi masyadong gagalaw ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Sa pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng maitala sa 5.3 hanggang 6.1% ang inflation rate sa bansa ngayong buwan ng Hunyo. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ano-ano ang nakikitang factors ng BSP dito sa kanilang projection para sa June inflation? Yes, Ella, ang mataas na presyo ng mga pagkain tulad ng bigas, gulay, isda at kasabay na rin ng pagtaas sa singil sa kuryente ang maaaring maging dahilan upang tumaas ang inflation rate sa Hunyo. Dagdag pa nito ang patuloy na paghina ng piso kontra dolyar. Ito ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa kabila naman nito, ayon sa BSP, maaaring bumagal ang price pressures ngayong buwan dahil naman sa mababang presyo ng karne at prutas, gayon din ang rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Noong Mayo, nakapagtala ng 6.1% ang inflation rate ng bansa at tiniyak naman ng BSP na patuloy na magmo-monitor sa development na ito para na rin sa kanilang monetary policy formulation. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Dismayado at hindi kontento ang ilang labor groups sa inaprubahang 40 pesos na dagdag sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region. Kahapon, inianunsyo ng Department of Labor and Employment na inaprubahan na ng Regional Wage Board ang 40 pesos na aumento sa sahod, kaya naman magiging 610 pesos na ang arawang sweldo ng mga manggagawa sa Metro Manila. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Dante Amento live. Dante, bakit dismayado yung mga labor group dito sa inaprubahang 40 pesos wage hike sa NCR? Yes, Aga, ayon pa nga sa iba't ibang mga labor group, hindi sapat o kulang na kulang itong ang dagdag sahod ng 40 pesos ng Tripartite Wages and Productivity Board. Ayon sa grupong Kilusang Mayo 1 o KMU, bagamat may dagdag, tinipid naman na hindi kayang ibili ng kahit isang kilong bigas. Ang Partido Manggagawa at Kapatiran ng mga Unyon at Samahang Manggagawa ay sinabing wala man ito sa kalahati ng kanilang hiningi na wage increase na 100 piso. Dismayado ang mga labor group dahil hindi umano kinukonsidera ang kanilang kapakanan kundi ng mga negosyante lamang. Hindi kayang punan ng taas sahod na ito ang pagmahal ng presyo ng mga bilihin. Kaya naman ang paniniwala nila hindi pa tapos yung kanilang laban, kaya naman nasa Kongreso na umano ang kanilang pakikibaka para sa legislated na wage increase ng 150 pesos across the board o sa buong bansa. Ayon naman sa labor group na si Calio de Guzman, palusot lamang ng mga kapitalista na kapag nagtaas ang sahod ay malulugi ang mga maliliit na negosyante. Paliwanag ito, hindi naman itatago ng mga manggagawa ang madagdag sa kanilang sahod, kundi kanila rin itong ibibili ng kanilang mga pangunahing pangangailangan.
Aga sa unang taon nga ng panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr. ay tinuligsan itong mga labor group ang Pangulo dahil kumbaga hindi naman nakatuon sa kanila yung kanyang pansin o yung simpatsya ng Pangulo kundi sa mga kapitalista dahil yung pagtaas sa kanila ng sahod ay kapiranggot ng umano na hindi naman kayang tugunan yung kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Yan ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nilinaw ng liderato ng Senado na walang naging paglabag sa pagpasa ng kontrobersyal na Maharlika Investment Fund o MIF Bill. Pero hindi sang-ayon dito ang isang mambabatas at sinabing hindi pangkaraniwan ang ginawang pagbabago sa panukalang batas. Narito ang report ni Harleen Delgado. There's no such thing as tampering. There was never a plan to tamper. There was no tampering that took place. Nanindigan sa Senate President Juan Miguel Zubiri na dumaan sa tamang proseso ang pagpasa sa Maharlika Investment Fund o MIF Bill sa gitna ng kritisismo sa umano'y tampering o ginawang pagbabago sa pinal na bersyon ng panukala. Sa gitna ito ng issue sa Sections 50 at 51, kaugnay ng magkaibang prescription period o yung haba ng panahon na maaring kasuhan ang mga lalabag sa MIF Bill sa oras na maging batas. Anya, walang mali siya sa naging pagsasaayos sa naturang probisyon at sinunod naman anya ang inaprubahan sa plenaryo na 10 taong prescription period. Depensa pa ng mambabatas, ginawa na rin anya ito sa mga nagdaang panukalang batas. Ito, bato-bato sa langit. Sana wag magalit. The bill of our distinguished colleague Senator Jinggoy when he sponsored the AFP Professionalism Act, okay? Approved na sa Bicameral Conference Committee meeting. That morning, Senator Coco, our distinguished minority floor leader, continued to give amendments. Tapos na po sa BICAM report. With due respect to my minority floor leader, Pero si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel nanindigang hindi pangkaraniwan ang ginawang pagbabago sa MIF Bill. Para sa mambabatas, binago ang wording ng panukalang batas na katumbas na rin umano ng pagbago sa diwa o substance nito. Dagdag ng senador, wala ring bicameral conference na nangyari kung saan pag-iisahin ang magkaibang probisyon sa bersyon ng Senado at Kamara. Kaya giit ni Senator Pimentel, bawal nang galawin ang ipinasa sa Senado sa third at final reading. Ayon kay Senator Zubiri, ipapadala na sa Kamara ang MIF Bill at inaasahang matatransmit na sa Malacanang sa susunod na linggo. Sa kabila nito, hindi nangangamba si Senator Zubiri sakaling may magkwestiyon sa MIF Bill sa Korte Suprema sa oras na maging ganap na batas. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas tututukan pa ng Department of Agriculture ang produksyon ng palay sa bansa sa gitna ng banta ng El Nino. Ito'y upang matiyak na hindi maaapektuhan ang supply nito na siyang pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Alamin natin yan sa ulat ni JP Nunez. Sa ngayon, pag El Nino po ang napag-uusapan, ang focus really is on rice. No? Kasi ayaw po nating matamaan ng rice dahil alam mo naman na we are a rice-eating country. Ngayong nalalapit na ang inaasahang pagpasok ng El Nino sa bansa, todo paghahanda na ang ginagawa ng Department of Agriculture upang ibsan ang epekto ng tagtuyot sa supply ng pagkain. Kabilang na ang mga pananim at maging ang mga alagang hayop. Ayon sa DA, isa sa mga pangunahin nilang pagtutuunan ng pansin ang produksyon ng palay, lalo't nakadepende tayo sa supply ng bigas na siyang pangunahing pagkain ng mga Pilipino. So all resources and all programs of the DA, including irrigation, farm clustering, digitalization, yan po ay being put in place as our response to El Nino threat. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang Department of Agriculture sa National Irrigation Administration upang maiayos pa ang sistema ng irigasyon sa mga sakahan, lalo't may posibilidad na kapusin ang supply ng tubig sa bansa. Tiniyak naman ng DA na mayroong sapat na supply ng bigas ang Pilipinas hanggang sa ikatlong quarter ngayong taon. Gayunman, hindi pa rin masabi ng Agriculture Department kung hindi natataas ang presyo nito sa merkado.
Yung pag-stabilize po ng presyo, yun po isa sa ating mga tinututukan, because it's not enough na nakita natin ang supply data kung saan mataas ang production. The distribution system, para makarating po ito sa ating mga mamimili na tama ang presyo, yun po ay pinagtutulungan ng Consumer Affairs, pati po ng Inspectorate. Samantala, batay naman sa pakikipag-ugnayan ng DA sa mga magsasaka, sinabi ng ahensya na magpapatuloy pa rin ang pagbebenta ng mga ito ng bigas sa murang halaga na 25 pesos per kilo dahil meron pa rin naman anilang aanihing mga palay na maibebenta sa mas murang halaga. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Abiso sa mga commuter ng Philippine National Railway simula July 2, araw ng linggo, ay pansamantalang ititigil muna ang biyahe ng mga tren sa ruta ng Alabang Station hanggang Calamba, Laguna. Ito'y upang bigyan daan ang gagawing konstruksyon ng North to South Commuter Railway Project. Mula sa Maynila, nagbabalik si JP Nunez live. JP, gaano katagal ang tigil operasyon dito sa ruta ng Alabang to Calamba Station? At may iba pa bang mga istasyon ng PNR ang magtitigil operasyon rin ngayong taon? Aabutin nga ng 5 taon yung magiging tigil operasyon dyan sa mga ruta na yan dahil nga doon sa upang bigyang daan yung magiging construction ng North to South Commuter Railway Project na magdudugtong mula sa Laguna hanggang Clark sa Pampanga. Gagawing by phase ang tigil operasyon ng mga biyahe ng PNR na maapektuhan ng konstruksyon ng NSCR project. Simula July 2, unang magtitigil operasyon ang mga istasyon ng PNR mula Alabang Station hanggang Calamba, Laguna. Habang ang Binyan Station patungong Alabang ay magtitigil operasyon naman simula July 12. Ang Malabon hanggang Tutuban sa Maynila naman ay iniurong sa Disyembre na naunang inaanunsyo ng PNR na magtitigil operasyon sa Oktubre. Ayon sa PNR, layo nito na maserbisyohan pa ang mga pasahero hanggang sa pagdating ng holiday rush sa Disyembre. Inaasahan na nasa 30,000 na mga pasahero ang maaapektuhan nitong magiging tigil operasyon ng mga biyahe ng PNR. Kabilang dyan yung mga estudyante at mga nagtatrabaho sa Metro Manila mula sa Laguna. Nauna na ngang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na magbubukas sila ng panibagong mga ruta para dun sa mga bus at mga modern jeep kasabay nitong tigil operasyon ng ilang mga biyahe ng Philippine National Railways. Yung mga jeep na to at saka bus, sila ay magsisilbing alternatibong sasakyan ng mga pasahero na maaapektuhan ng tigil biyahe o ng tigil operasyon ng PNR. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Roundup Balita. Babawasan na simula bukas ng National Water Resources Board o NWRB ang alokasyon ng tubig para sa Metro Manila na nagmumula sa Angat Dam. Mula sa 52 cubic meter na alokasyon, ibababa na ng NWRB sa 50 CMS ang water allocation sa Metro Manila. Sa pagtaya ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o NWSS, aabot sa mahigit 600 mga household ang maaring maapektuhan ng gagawing pagbabawas ng alokasyon ng tubig. Umaasa naman ang MWSS at NWRB na madadagdagan ang level ng tubig sa Angat Dam sa Hulyo, bunsod ng inaasahang pagpasok ng nasa 3 hanggang 4 na bagyo sa susunod na buwan. Bukas si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na makatrabaho ang bagong appoint na Presidential Advisor on Poverty Alleviation na si Secretary Larry Gadon. Sa isang panayam, sinabi ng kalihim na nasasabik siyang makatrabaho ang sino man na handang sumama sa laban kontra kagutuman at kahirapan. Dagdag pa nito, isang malaking hamon ang laban kontra kahirapan kaya't mahalaga ang pagtutulong-tulong ng bawat isa.
Pag-aaralan naman ni Secretary Gatchalian kung papaano maisasama sa mga programa ng DSWD ang Batang Busog Malusog Movement ni Secretary Larry Gadon. Nakasalalay sa magiging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung patitigilin o i-regulate lamang ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa, ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Ayon sa Senate President, suportado niya ang panawagan na desisyonan na ang kapalaran ng mga POGO sa bansa dahil naniniwala siya na nakakaapekto ito sa imahe ng Pilipinas. Gayunman, sinabi nito na ang presidente pa rin ang may final say kung ititigil na o i-regulate lamang ang operasyon ng mga ito. Sakaling i-regulate, sinabi ni Senator Zubiri na dapat na pag-isipan ng Kongreso kung papaano lilikha ng mas maayos na sistema para sa pangungulekta ng buwis mula sa mga ito at paglilimita kung saang mga lugar lamang sila papayagang mag-operate upang maiwasan ang paglaganap ng krimen. Binisita ni Armed Forces of the Philippine Chief of Staff General Andres Centino ang mga sundalo at CAFGU sa Batanes Island. Nagtungo din ito sa Itbayat at sa headquarters ng 10th Marine Company sa Basco, Batanes. Dito, nagpasalamat ang general sa mga sundalo sa ginagawang pagbabantay sa lugar. Nangako din siya ng suporta at paglalagay ng karagdagang puwersa. Bukod sa mga sundalo, kinumusta din ng general ang kalagayan ng mga mangingisda sa Mavulis Island. Pinangunahan din ito ang flag raising ceremony at paglalagay ng marker sa Mavulis na palatandaan na pag-aari ito ng Pilipinas. Simula pa kahapon ay patuloy na naglalabas ng malakas na pagsingaw ang Bulkang Mayon sa Albay. Sa kabila nito, tiniyak ng Department of Environment and Natural Resources Region 5 na nananatili pa ring maayos at ligtas ang kalidad ng hangin sa paligid ng Bulkang Mayon. Mula sa Kamalig, Albay, makibalita tayo kay Brian Baldarahe live. Brian, ano ba yung latest sa aktibidad ng Bulkang Mayon dyan sa Albay? Kanina nga ay naglabas muli ng mataas na singaw ang Bulkan Mayon bandang alas 8 o alas 7 hanggang alas 8 ng umaga dito sa probinsya ng Albay. Ayon sa PBOX, posibleng may malakas na o posibleng ang pinanggagalingan nito ay yung paggalaw ng magma sa ilalim ng bulkan kaya naglalabas ng singaw mula sa bibig ang Mount Mayon. Mula naman kahapon, naglabas na ito ng mataas na pagsingaw at ang Mount Mayon at kanina nga ay nakuhanan pa natin ito ng video bandang alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, umabot sa 2,500 meters ang taas ng inabot na pagsingaw na nanggagaling sa bibig ng Mayon. Pinadpad naman ito aga sa may bandang hilaga at hilagang silangan ng bulkan. Pero sa kabila nito, tiniyak ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol na maayos pa rin ang air quality sa paligid ng Bulkan Mayon. Sa pinakahuling ulat kasi ng ahensya, kahapon June 29, nasa green o good quality ang color coding sa mga lugar na nasa paligid ng bulkan batay sa air quality standard ng ahensya. Ayon pa sa kagawaran, magaan lamang ang usok na inilalabas ng bulkan kaya hindi ito bumababa sa lupa. Sa kabila nito, pinayuhan pa rin ng ahensya na magsuot ng face mask ang mga residente, lalo na ang mga may respiratory health problems. Sa ngayon, may 4 na istasyon ng DENR Bicol upang tuloy-tuloy na i-monitor ang kalidad ng hangin sa paligid ng Mount Mayon. Ito'y matatagpuan sa mga bayan ng Tabaco, Ginubatan, lungsod ng Legazpi at Ligao. Kaugnay nito, mahigpit din pinagbabawalan ng PBOX ang pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng Bulkan Mayon. Samantala aga na ipamahagi na rin ng Department of Health Bicol ang mga ipinadalang tulong ng World Health Organization o WHO sa mga displaced family sa probinsya. Kabilang na dito ang mga N95 at KN95 respiratory mask, jerrycans at surgical mask. Aga sa pinakauling ulat na inilabas ng PBOX kaninang alas 5 ng umaga, bukod sa naitalang mataas na pagsingaw mula sa bulkan,
Kahapon, nakapagtala din ng 284 na rockfall events at 2 volcanic earthquake. At nagkaroon din ng dome collapse sa pyroclastic density events sa Mayon Volcano. Nagkaroon din ng paglabas ng sulfur dioxide na umabot ng 595 na tonelada. Aga. Maraming salamat, Brian Baldaray. Niyanig ng 5.1 magnitude na lindol ang probinsya ng Surigao del Norte kagabi ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Ayon sa state seismologists, nangyari ito bandang alas 7:30 kagabi. Naitala ang epicenter ng lindol 93 kilometers northeast sa bayan ng Burgos. Walang pinsalang naitala ngunit nagbabala ang PHIVOLCS ng mga aftershocks. Magiging makulimlim ang ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Base sa forecast ng Pag-asa, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Romblon at ang northern portion ng Palawan. Magiging maulap din ang Ilocos Region hanggang sa tanghali pero magiging maaliwalas ito sa hapon. Ang nalalabing bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila ay posibleng makaramdam ng maalinsangang temperatura ngayong araw pero may posibilidad ng pagkakaroon ng thunderstorms. Sa Visayas ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na pabawirin na may posibilidad ng biglaang pag-ulan sa tanghali. Sa Mindanao, maalinsangan ang panahon lalo na sa Zamboanga City na posibleng umabot sa 34 degrees Celsius. Pagsapit naman ng hapon o gabi ay malaki ng posibilidad na magkaroon ng papulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Walang bagyo o LPA sa Philippine Area of Responsibility na inaasahang mabubuo hanggang sa mga unang araw ng Hulyo. Sa iba pang balita, nakatakdang ilunsad ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development ang isa sa kanilang mga bagong programa na Oplan Pag-abot. Layo ng programa na tulungan ng mga kababayan nating street dwellers, kabilang na ang pagbibigay na maaari nilang mapagkakakitaan. Mula sa Quezon City, may report si Bernadette Tinoy, live. Bernadette, sino-sino ba ang target na matutulungan o matulungan sa ilalim nitong ilulunsad na Oplan Pag-abot ng DSWD? Target ng DSWD na matulungan ang mga inabando ng kabataan o mga nasa edad 18 years old pababa, maging ang mga individual na may mental incapacity at mga walang tirahan na tanging sa kalsada lang nanunuluyan. Ilulunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Oplan Pag-abot ngayong araw alas 2 ng hapon na may layong tunan ang mga pangangailangan ng mga street dwellers at upang hindi na sila bumalik pa sa kalsada. Inaasahang magsasagawa ng step-by-step results process ng ahensya. Kasama na nga dito ang counseling, pag-issue ng identification cards, medical assistance, livelihood opportunities at financial assistance. Pangungunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang naturang programa. Kasama sa Commission on Human Rights o CHR Chairman Richard Palpalato, inaasahan din ang paglungsad nito sa iba't ibang lungsod sa National Capital Region. Kaya aasahan din ang pagdating ni Metro Manila Council Chair at San Juan City Mayor Francis Zamora. At yan na muna ang latest mula dito sa DSWD. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Bernadette Tinoy. Nananawagan ang mga empleyado ng National Housing Authority sa pamahalaan na palawigin pa ang NHA Charter. Ang charter na ito ang bumuo ng NHA noong 1975 sa pamamagitan ng Presidential Decree 757 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Ray Pelayo live. Ray, malapit na bang mapaso yung charter ng NHA at paano ito makakaapekto sa mga empleyado ng ahensya? Ayon sa Consolidated Union of Employees na mga nagtatrabaho sa National Housing Authority, hanggang July 2025 na lang yung NHA charter. Itong ang charter nito ay bumuo doon sa ahensya noong 1975 sa pamamagitan ng Presidential Decree 757
ni nooy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Base sa charter, ang pag-iral ng NHA ay 50 taon pero maaari naman itong palawigin. Ayon sa grupo ng mga manggagawa, kung hindi marirenew ang charter ng NHA, ay nasa 2,000 empleyado ang maapektuhan ng hanapbuhay. Matitigil din nila ang mga programa sa pabahay kung saan nasa 1.2 million na ang mga naitayo mula ng mabuo ang ahensya. 48 taon na ang nakalilipas. Narito ang bahagi ng pahayag ni Joselito Villanueva, ang National President ng Consolidated Union of Employees. So, ang kinatatakutan namin ay ang malawakang pagkawala ng trabaho ng mahigit 2,000 mga empleyado ng National Housing Authority. Siyempre, pag nawala si charter, mawawala na rin po ng kumbaga soul na production arm ng housing. Sa ngayon ay may 6 na panukalang batas sa Kongreso na naglalayong palawigin ang pag-iral ng NHA. Ayon naman kay NHA General Manager Joel Bentay, binigyan sila ng katiyakan ni House Speaker Martin Romualdez na may extend pa ang charter ng ahensya. Panawagan dito sa mga empleyado na ipagpatuloy lamang ang serbisyo sa publiko. Aga? Maraming salamat, Ray Pelayo. Naghain ng guilty plea ang 8 New Bilibid prison inmates kaugnay sa pagpatay kay June Villamor, ang sinasabing middleman sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Samantala, ipinag-utos ng korte sa Muntinlupa na ilagay sa archive ang kaso laban kay dating Bureau of Corrections o Bucor Chief Gerald Bantag at former Bucor Security Officer Ricardo Zulueta kaugnay sa pagkamatay ni Villamor. Narito ang report ni Dante Amento. Inamin ng 8 akusado sa pagkamatay ng umano'y middleman at inmate na si June Villamor ang kanilang partisipasyon sa mas mababang krimen. Kapwa sila mga akusado ni former Bureau of Corrections o Bucor Chief Gerald Bantag at former Security Officer Ricardo Zulueta. Sina Mario Alvarez, Christian Ramac, Ricky Salgado, Ronnie De La Cruz at Joel Reyes ay nag-plead guilty bilang accomplice sa kasong murder. Hinatulan ang mga ito ng korte na mabilanggo ng 6 hanggang 14 na taon. Samantala sina Alvin Labra, Aldrin Galicia at Joseph Jorpo naman ay nag-plead guilty rin bilang accessory. 2 hanggang 8 taong pagkakakulong ang kanilang sentensya. Admission na po yan, no, na inihain sa korte. So kumbaga parang final na po yung mga statements nila. And this shows na meron talaga silang participation dun sa pagpatay ni Percy Lapid at kay June Villamor. Ipinag-utos naman ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 na i-archive muna ang kaso ni Bantag at Zulueta. Bubuksan muli ang kaso kapag sumuko o nahuli ang dalawa. Yung archive po, ibig sabihin lang niyan ay hindi tumatakbo. Kasi kung hindi mo naman i-archive yan, magkakaroon ng problema sa docket administratively yung korte. Kasi dapat yung mga kasong ganyan ay hindi dapat mabinbin. Ayon naman sa abogado ni Bantag, karapatan ng mga akusado na mag-plead guilty. Ang pag-archive naman sa kaso ay tama dahil wala pang jurisdiksyon ang korte kina Bantag at Zulueta. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sugatan ang 13 foreign nationals dahil sa komosyon ng magtangkang tumakas ang ilan sa mga ito mula sa holding facility sa Las Piñas. Ang mga foreign nationals ay kabilang sa mga na-rescue sa isang pogo company kamakailan. Narito ang ulat ni Lea Ilagan. Hindi pa rin natatapos ang pagproseso sa halos 3,000 mga empleyado ng Pogo na na-rescue ng mga otoridad noong Martes sa Las Piñas City. Tanging ang mga Pilipino pa lamang ang isa-isa nang nakauwi matapos na maiproseso ng DSWD at Public Attorney's Office. Ayon kay NCRPO Deputy Director for Operations Police Brigadier General Jack Wanki, hinihintay nila ang Bureau of Immigration para sa kaukulang proseso sa mga dayuhan na na-rescue. On process pa kasi yung kanilang yung identities talaga nila, if they are really indeed suspect or victim dito.
No, probably kaya ang tinanong kanina, baka possible na mga kuan yung mga yan, guilty. Kaya gustong tumakas. So ganun ang kuan niya. Pero hindi kasi natin pwede silang palabasin dahil hindi pa sila formally turnover with the Bureau of Immigration. Kaya naman ang mga dayuhan na nais nang umalis, nagwala at ang iba ay nagtangkapang tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa bakod na mayroong barbed wire. 13 sa kanila ang nasugatan, 8 ang kailangan ng atensyong medikal at 5 ang nagtamo lamang ng minor injuries. Yung mga foreign nationals, kaya natin sila pinagbabawalan pa munang lumabas because pinaprocess pa sila. Tinitignan pa natin kung meron silang link sa mga crimes na pwede nating makita, lalo na sa mga computer-related na mga cases. Pahayag ng isa sa mga na-rescue, kusang loob silang nagtrabaho sa lugar at hindi aniya sila inaabuso o nabiktima ng human trafficking. Hindi po kami naabuso. Actually po, kusang loob po kaming nagtrabaho dito. Nag-apply po kami through Facebook job hiring po para po. Kasi po, mas malaki po yung kinikita dito eh. Tsaka stay in po kami at mas makakatipid po kami. Kasi usually, itong mga tawag dito, itong mga ganitong cases na ino-operate natin, usually they hide under the guise of legitimate establishments, katulad ng call centers or ganyan, POGO, online. So pagka na-establish na natin na meron silang mga violations dun sa legal front nila, aside from that, meron silang mga illegal activities, then isasampa din natin lahat. Sa ngayon, patuloy ani ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga suspect at masampahan ang karampatang kaso. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumuo na ang Philippine National Police ng Task Force Abiad na siyang tututok sa gagawing investigasyon sa pamamaril sa photojournalist na si Joshua Abiad at pamilya nito sa Quezon City kahapon. Sa ngayon, pinag-aaralan na rin ng PNP ang CCTV footage upang magkaroon ng lead sa nangyaring shooting incident. Mula sa Camp Crame, nagbabalik si Leia Ilagan live. Leia, may motibo na bang tinutumbok ang PNP sa investigasyon? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Isa sa tinitingnang anggulo ng PNP ay may kinalaman Joshua Abiad na ikinadamay ng pamilya nito. Sa naging pahayag ng QCPD, sinabi ni Police Brigadier General Nicolas Torre III na nag-witness kasi sa mga drug operation at inventaryo si Abiad, kaya't kasama ito sa tinitingnan nilang anggulo. Bumuo na rin ang pambansang pulisya ng Task Force Abiad na siyang magsasagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Sa CCTV footage na nakuha ng UNTV, kita ang pagharang ng kotse na sinasakyan ng mga suspect sa SUV na sinasakyan naman ni Abiad. Bumaba ang 2 lalaki sa kotse at pinagbabarilang sakay ng SUV kung saan tinatarget ang passenger seat. Sa naturang pamamaril, 5 ang nasugatan. Bukod kay Joshua, nasugatan din ang kapatid nito at mga pamangkin na 4 at 8 taong gulang. Mabilis na nakaalis sa lugar ang 4 na suspect sakay ng kotse at isang motorsiklo. Inaalam pa ng pulisya kung sino ang may-ari ng sasakyan na umano'y gumamit pa ng peking plaka. Mariin namang kinukundina ng pamunuan ng PNP ang insidente at ipinag-utos ang masusing investigasyon upang agad na matukoy ang mga salarin. Si Abiad ay isang photojournalist sa Rimate. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Leia Ilagan. Inaresto ng mga otoridad ang aktor na si McNeil Briguela o mas kilala sa pangalang Aura Briguela sa isang bar sa Makati City kahapon ng umaga. Sa inilabas na pahayag ng Southern Police District, si Aura ay hinuli dahil sa umano'y pananakit, panggugulo, hindi paggalang sa mga otoridad at direct assault. Sa sumbong ng mga bouncer ng Boat Hole Bar, nilapitan umano ni Aura ang complainant na si Mark Christian Ravana at pinaguhubad ito ng damit. Umiwas na umano si Ravana ngunit sinundan pa rin ito ni Aura at pinunit ang damit.
Doon na nagsimula ang gulo kung saan nakisali na rin ang mga kasama ni Aura. Sumaklolo na ang barangay at pulis subalit hindi mapigil sa pagwawala ang aktor. Bukod sa masasakit na salita ay nakipagtulakan din ito sa mga otoridad kaya't binitbit ito sa kulungan. Sa ngayon wala pang pahayag na inilalabas ang kampo ni Briguela. Naniniwala ang ilang mambabatas na dapat ding bigyan pansin ang pagpapabuti sa tourism infrastructure ng bansa. Kasunod ito ng inilunsad ng Department of Tourism na bagong slogan na Love the Philippines. Mula sa Baler, Aurora, may report si Harleen Delgado live. Harleen, ano ang naging reaksyon ng mga senador sa bagong tourism slogan at ano ang paalala nila sa gobyerno? Ella, para sa ilang senador, ay maganda naman yung bagong slogan na Love the Philippines. Pero para kay Senate President Juan Miguel Migzubiri, ay importante rin na ayusin yung mga infrastruktura na malaki ang epekto sa turismo, gaya na lamang ng mga paliparan. Ella, suwestyon ng senador, bumuo ng isang komite ang mga kalihim ng Department of Transportation, Public Works and Highways at Tourism, gayaan niya ng ginawa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi love the Philippines pero I don't love the airport. Pagdating sa airport, stress ka agad, di ba? Ayun, nakita ko kahapon, dami-daming tao. Parang palengke. Tourism is a convergence of the DOTR, DPWH, and Department of Tourism. Kailangan buuin nila ulit yan. Si Senator Sonny Angara nagandahan din sa bagong tourism slogan bilang pagpapakita rin anya ito ng pagiging mapagmahal ng mga Pilipino at paalala na rin anya sa mga Pilipino na mahalin ang bansa. Pero sang-ayon din ng mambabatas na dapat din matutukan ang tourism infrastructure, ganoon din ang pangangalaga sa mga tanawin at likas na yaman ng bansa. Tama naman yun. Importante lahat yan actually. Kung in-examine mo lahat ng matagumpay na bansa sa turismo, yung Thailand gets 30 million tourists, yung Spain, yan, 30 million plus din yan. Italy, France. Lahat yan merong magagandang tanawin, magagandang infrastruktura at magagandang slogan. Kaya nainganyo rin yung mga tao na pumunta doon. Ayon kay Budget Secretary Amerna Pangandaman, kabilang ang mga infrastruktura para sa paglago ng turismo sa binigyang prioridad sa 2024 National Budget. Guest of honor si Senator Angara at Secretary Pangandaman sa pagdiriwang ng ika-125th na anibersaryo ng Siege of Baler at ang 21st Philippine-Spanish Friendship Day ngayong araw. Kanina, pinangunahan ni Pangandaman kasama si Senator Angara, Spanish Ambassador to the Philippines Miguel Trey Delgado at National Historical Commission of the Philippines Chairperson Dr. Emmanuel Calairo ang pag-aalay ng bulaklak sa tapat ng San Luis Obispo Church dito sa Baler, Aurora. Pinagdiriwang tuwing June 30 ang Philippine-Spanish Friendship Day sa bisa ng Republic Act 9187 bilang pag-alala sa naging pagturing na kaibigan ng mga Pilipino sa mga sundalong Espanyol na nanatili sa Baler Church mula June 27, 1898 matapos makamit ng Pilipinas ang kalayaan nito na nagbigay daan nila sa pagsisimula ng maayos na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Spain. At yun munang update mula rito sa Baler, Aurora. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Harleen Delgado. Magsasagawa ng gas leak test ang Bureau of Fire Protection upang matukoy ang tunay na sanhi ng pagsabog ng isang kainan sa Calapan City, Oriental Mindoro kahapon. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, hinihinalang gas leak sa kusina ng kainan ang naging dahilan ng malakas na pagsabog. At para sa detalye yan, ihahatid ni Lalaine Moreno live. Lalaine, kumusta ang kalagayan ng mga biktima na nadamay sa nangyaring pagsabog kahapon sa isang restaurant sa Calapan? Ella, 6 pa sa 18 biktima ng pagsabog sa Korean restaurant sa Central Mall, Barangay Lumang Bayan, Calapan City, Oriental Mindoro ay nananatili pa rin sa ospital. Nagdamo ang mga ito ng 3rd-degree burn o lakno sa balat at nasunog rin ang kanilang mga damit. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nangako ang pamunuan ng mall na tutulong sila sa hospital expenses ng mga biktima.
Hindi pa rin matukoy ng Bureau of Fire Protection Oriental Mindoro kung ano talaga ang sanhi ng pagsabog ng Korean restaurant kahapon na umaga. Ayon sa BFP, ongoing pa ang investigasyon at pagkikipag-usap sa mga witnesses para sa iba pang detalye. Pero batay sa kanilang inisyal na investigasyon, gas leak ang sanhi ng pagsabog dahil doon mismo sa kusina ng kainan nangyari ang explosion. Katuwang ang third party, magsasagawa pa ng gas leak testing ang BFP upang ma-check kung may mga leak o butas ang tubo na dinadaanan ng gas supply. Pansamantalang sarado muna ngayon ang mga kainan na gumagamit ng gas dahil posibleng panggalingan ito ng pagsabog lalo't centralized ang kanilang gas supply. Nagsasagawa pa ng inspeksyon ang mga safety officer sa ilan pang establishmento kung ligtas na silang mag-operate. Una nang sinabi na lokal na pamahalaan ng Calapan City na kompleto sa permit ang naturang Korean restaurant. And muna ating balita, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Iniimbestigahan na ng Department of Trade and Industry ang ilang tindahan na nagbebenta online ng mga substandard na produkto. Babala ng DTI sa publiko, maging maingat sa pagbili dahil maaaring magdulot ito ng panganib sa makabibili nito. Narito ang report ni Leslie Widam. So may nahuli po kami, no? Dalawa po, fire extinguisher, isa sa Bulacan at isa sa Pampanga. Talamak na rin ang mga nagbebenta ng substandard na produkto sa mga online shop. Kaya naman mas pinaigting ng Department of Trade and Industry ang kanilang pagmumonitor sa mga ito. Actually, we monitored this June, no? Ang date products, and meron kaming mga iniimbestigahan ng mga tindahan. Meron kaming mga nakitang violation but under investigation. Hindi pa namin na-charge, ano? Dahil na rin sa mga natatanggap nilang reklamo sa mga nakakabili ng depektibong produkto o mababang kalidad sa mga online shop, nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga ito. But as the protection, when you buy online, now it's not only the merchants who are liable but also the platforms. No, so yun ang wino-work out talaga ng DTI. Paalala ng DTI, bumili lamang ng mga produkto na may Philippine Standards o PS Quality or Safety Mark at Import Commodity Clearance o ICC Mark bilang patunay na ligtas gamitin at tiyak na dumaan sa pagsusuri ng Bureau of Philippine Standards. Ayon sa DTI, kapag sobrang mura ng halaga ng isang produkto at hindi lehitimo ang tindahan, palatandaan nila yon na peke o substandard ang kanilang ibinibenta. Kaya payo ng DTI, maging maingat sa pagpili ng isang produkto. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nanawagan ang isang United Nations expert ng arms embargo o paghihigpit upang maiwasang may makapuslit na mga arma sa Haiti. Ayon kay UN William O'Neill, nakadepende rito ang survival ng isang bansa at umapila rin ng deployment ng isang international force sa bansa. Narito ang report ni Emerald Roca. Isang United Nations human rights expert ang nagsabing kinakailangan ng isang specialized international force upang makatulong na labanan ang gang violence sa Haiti. Dapat tinanyang agad na ipatupad ang isang weapons embargo. Ginawa ni William O'Neill ang pahayag kasunod ng kanyang 10 araw na biyahe kung saan nakipagpulong ito sa civil society leaders, government officials at mga biktima ng gang violence. Ayon kay O'Neill, kinakailangan ng deployment ng isang specialized international force na makatutuwang ng National Police ng Haiti upang maibalik ang freedom of movement. Dagdag pa nito, ramdam na ramdam ang kawalan ng pamahalaan at kakulangan ng tugon mula sa mga opisyal. Dahilan upang maapektuhan ang access sa mga mamamayan sa tubig, pagkain, health, edukasyon at housing. Kulang sa staff at resources ang Haiti Police Department sa gitna ng ginagawa nitong pagtugon sa makatutunggaling gangs. Nagsimula pang lumakas ang mga ito mula July 2021 assassination ni President Jovenel Moise. Tinatayang 80% na ng kapitolyo ng bansa ang kontrolado ng mga gang. Tumindi rin ang kagutuman sa bansa dahil sa mga karahasan.
Emerald Roca, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 3 araw na ang mararahas na kilos protesta sa France kasunod ng pamamaril ng isang police officer sa isang 17-year-old driver. Bunsod nito, nagpatupad na ng curfew sa mga Parisian suburb. Nasa 40,000 police officers din ang ide-deploy ng pamahalaan upang pigilan ang pinangangambahan pang pagtindi ng karahasan. Dumarami ang bilang ng mga naaresto samantalang 170 naman ang mga nasugatang tauhan ng pulisya bunsod ng mga kaguluhan. Iimbestigahan naman ang French police officer na sangkot sa shooting at mahaharap sa voluntary homicide. Nagdulot ng pagkabahala sa buong France ang pagkasawi ng 17-year-old na si Nahel sa pamamaril ng pulis araw ng Martes, June 27. Dahil sa insidente, tumindi pa ang tensyon sa pagitan ng mga kabataan at mga tauhan ng pulisya. Okay po, para naman po sa ating pong mga salita ng Diyos na iiwan sa pagkakataon pong ito mula sa aklat ng ika-2 Korinto 9 at 8 na nagsasabi, at magagawa ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!